Sabi mo, nabuhay si Jesus. Amen. Hallelujah. Okay. We really have to convince ourselves na muling nabuhay si Jesus. Yung iba nasaan? Sa beach. Ang alam ko, 4 na mahahalagang linggo ang dapat nating itala sa ating kalendaryo. Una, birthday mo. Pasko, bagong taon, at yung pinakalas na pinakamahalaga linggo ng pagkabuhay. Amen? That must be one of the top list na linggo na hindi mo dapat pwedeng absenan. Hindi ka dapat a-absent sa araw ng pagsamba. Kasi, mahalaga siya sa buhay natin bilang Kristiyano. Amen? At sige, hindi na tayo magtatagal. Kasi ngayong umaga, we would want to share the message of Christ's resurrection sa bawat isa sa atin. Naunawaan ba natin yung mensahe ng muling pagkabuhay? Ha? Basta, ang alam ko bukas, holiday. Basta bukas, walang pasok. Oh, yun ang alam ko. Alam ko na Easter yun. Alam ko na Easter yung linggo dahil kinabukasan Paskweta, festibo. Okay. Pero yung significance sa atin, una tigit bilang mananampalataya, dapat mas malalim nating maunawaan ang muling pagkabuhay ni Kristo. At hindi lang maunawaan, it must create an impact in our lives. Amen? Sige, at bago tayo mag-aaral, all eyes closed, heads bow down, and we will pray. Father in heaven, in the mighty name of your Son, Jesus, and by the power of the Holy Spirit, Panginoon, kagaya ng aming inawit kanina, binibigyan ka namin ng kapurihan, kalwalatian, at lalugit. Once again, ipinagbubunyag namin ang muli mong pagkabuhay, Panginoon, bilang Panginoon ng aming mga buhay. Sa hapong ito, tinatalaga namin siya mapagpalang kamay pag-aaral ng iyong salita. Lord, open our spiritual eyes and our ears at hayaan mo ng mensahe mo sa hapong ito, lalo tigit, O Lord God, sa special Easter Sunday na ito. Panginoon, mas lubos naming maunawaan ang kahalagahan ng muling mong pagkabuhay sa bawat isa sa amin. It will make a difference in our lives. At lalo tigit, hindi lamang instructional, kundi magkaroon, O Lord God, ng transformational effect ito sa aming mga sarili. Maging, O Lord God, sa mabang likod, I met the back of the cross, not my weakness, but your glory alone should be manifested in our midst. At hayaan mo, Panginoon, na sa lugar na ito, loob at labas, talaga mong inyong mga matatapat na anghel, and no distraction. Panginoon, even this interest in the Word of God, even espiritu ng antok, inaalis namin in Jesus' name. At hayaan mo, Panginoon, na habang nag-aaral kami, ang malayang conviction ng Holy Spirit sa bawat isa sa amin, sa bawat puso, sa bawat isipan, at maluwag namin tinatanggap ang pagpapalang kalakip ng iyong salita sa umagang ito. Salamat, in Jesus' name we pray. Amen. Okay. Can you please stand, Sister Joyce? Stand the microphone. Okay. Pasensya ka na, yung aking armas talagang gutay-gutay na yan. Luray-luray na. Okay, ikaw ang pababasahin ko ng ating text. Nandyan lang yun. Matthew 27. Okay. Babasahin natin yung text, ha? Matthew 27, verses 57 to 66. Kita mo, Sister Joyce. Nandyan. Malinaw pang mata mo. Okay, sige. Hanggang 66 pa? Sige, Matthew 27, 57 hanggang 66. Ito pa sinasabi. Bago magtakip silim, dumating ang isang mayamang taga Arimatea na ang alay Jose. Siya'y alagad din ni Jesus. Lumapit siya kay Pilato at hiningi ang bangkay ni Jesus. Iniutos naman ni Pilato na ibigay ito sa kanya. Kaya kinuha ni Jose ang bangkay at dinalot ng bagong kayong lino. Inilagay niya ito sa sariling libingan na di pa nalalaunang ipinauka niya sa bato. Pagkatapos, iginulong niya sa pintuan nito ang isang malaking bato saka umalis. Naroon si Maria Magdalena at ang isa pang Maria na nakaupo sa tapat ng libingan.
Kinabukasan, alalaong bagay, pagkatapos ng araw ng paghahanda, sama-samang nagpunta kay Pilato ang mga punong saserdote at ang mga pariseo. Sinabi nila, "Naalala po namin na sinabi ng mapagpanggap na iyon noong nabubuhay pa, na siya'y muling mabubuhay pagkaraan ng 3 araw. Pabantayan nga po ninyong mabuti ang libingan hanggang sa 3 araw. Baka po maroon ang kanyang mga alagad at nakawin ang bangkay. At sabihin sa mga tao na siya'y muling nabuhay. At ang pandarayan ito ay magiging masahol pa sa nauna." Sinabi sa kanila ni Pilato, "Kumuha kayo ng mga kawal at pabantayang mabuti ang libingan." Kaya't pumaroon sila at nilagyan ng patak ang bato at pinabantayan ang libingan upang matiyak nilang di ito pakikialaman ni Numan. Okay, sige. Next chapter. 20. 1 to 15. Ito, yung nilibing si Jesus, wala pa dyan yung muling pagkabuhay, ha? Hello? Chapter 27 po yan ng Matthew. Okay? Hindi pa natin pinag-uusapan dyan ang muling pagkabuhay. This event is Black Friday. Okay? Biyernes Santo. Okay, sige, Sister Joyce, 28. 1 to 15. Ito na yung muling pagkabuhay, please. Ito po ang sinasabi. Makaraan ang araw ng pamamahinga, pagbubukang liwayway, ng unang araw ng Sanlinggo, pumunta sa libingan ni Jesus si Maria Magdalena at ang isa pang Maria. Biglang lumindol ng malakas. Bumaba mula sa langit ng isang anghel ng Panginoon. Iginulong ang batong nakatakip sa libingan at naupo sa ibabaw niyon. Ang kanyang mukha ay nakasisilaw na parang kidlat at kasing puti ng busilak ang kanyang damit. Nanginginig sa takot ang mga bantay at nabulagtang animoy patay nang makita ang anghel. Ngunit sinabi nito sa mga babae, "Huwag kayong matakot. Alam kong hinahanap ninyo si Jesus na ipinako sa krus. Wala na siya rito, sapagkat siya'y muling nabuhay, tulad ng kanyang sinabi. Hali kayo, tingnan ninyo ang pinaglagyan sa kanya. Lumakad na kayo at ibalita sa kanyang mga alagad na siya'y muling nabuhay at mauuna sa Galilea. Makikita ninyo siya'y roon. Tandaan ninyo, sinabi ko sa inyo." At dali-dali sila umalis ng libingan. Pinagharian sila ng magkahalong takot at galak, at patakbong nagpunta sa mga alagad upang ibalita ang nangyari. Ngunit sinalubong sila ni Jesus at binati, at lumapit sila. Niyakap ang kanyang paa at sinamba siya. Sinabi sa kanila ni Jesus, "Huwag kayong matakot. Humayo kayo. Sabihin sa mga kapatid ko na pumunta sila sa Galilea at makikita nila ako roon." Pagkaalis ng mga babae, pumunta naman sa lungsod ang ilan sa mga kawan na nagbabantay sa libingan at ibinalita sa mga punong saserdote ang lahat ng nangyari. Nagtipon-tipon ang mga ito at matapos makipagpulong sa matatanda ng bayan, sinuhulan ng malaki ang mga kawal at inutusan sila na ganito ang ipamalita. "Samantalang natutulog kami kagabi, naparito ang kanyang mga alagad at ninakaw ang bangkay." Sinabi pa nila, "Huwag kayong mag-alala, makarating man ito sa gobernador, kami ang bahala." Tinanggap ng mga bantay ang salapi at ginawa ang bilin sa kanila. Hanggang ngayon, ito pa rin ang sabi-sabi ng mga Hudyo. Okay, praise the Lord for His word. Thank you very much. Okay. Grazie mille. Kaya ho pinabasa ko lahat kay Sister Joyce dahil kailangan nating i-atras ng konti. Kagaya ng sinabi ko sa inyo last Sunday, hindi pwedeng magkaroon ng muling pagkabuhay kung hindi mamamatay. Tama? Praise the Lord.
At kung mapapansin ninyo sa verse 15 ng chapter 28, there were two versions of the resurrection of Christ. Two versions. Kaya tatanungin ko kayo, alin doon ang binapaniwalaan ninyo? Yung totoong muling nabuhay o yung sinabi ng mga kawal na binayaran sila, ninakaw ang katawan ni Jesus? Hello? Okay. At tunay, ngayon, ngayong araw na ito sa buong mundo, very particular ang Sunday na ito dahil bakit? Today is the great day that we receive the greatest news. At ano ba yung pinakamatinding balita na pinagkaloob, yung pinakasentro ng mensahe? At gusto ko pati yung ating mga anak maintindihan nila ito. Because this will create a significant bimbing, ascoltate bene, Kasi gusto namin maintindihan ninyo at maunawaan pati kayo. Kasi dito ho tumutungtong yung ating pananampalataya. Kristiyano kang matatawag, yung haligi ng iyong pagiging Kristiyano hindi mo nauunawaan. Hello? Pronto? We are called adopted children of God not for anything else, but because there is a very, very big reason behind it. Now, ang pinakasentro ng mensahe sa Kristyanismo, maging ang sentro ng Biblia, mula lumang tipan hanggang bagong tipan. Tatlo, dumating si Jesus sa mundo, Pasko. Tama? Jesus Christ suffered and died. Semana Santa. Hello? Tapos, yung pinakahuli, linggo ng muling pagkabuhay. Three important events sa ating pananampalataya bilang mga Kristiyano. Dahil kung naniniwala ka lang ng Pasko, pero hindi ka naniniwala si Kristo yung muling nabuhay, something is wrong with your faith. Hello? Andiyan pa kaya? Please bear with me. Sabi ko nga, dahil I will not be staying long here, pero sikapin kong mas malinaw na may paliwanag para maintindihan at maunawaan natin lahat. At hindi lang natin maintindihan at maunawaan dahil ito po yung pinakasentro ng ating pananampalataya. Okay? Now, ang pinakamagandang balita, hindi lang yung ipinanganak si Jesus. Dahil pag Pasko lahat tayo nagdidiwang. Pero alam nyo ba na mas dapat pala tayong magdiwang sa muling pagkabuhay ni Jesus? Hello? That's one of the greatest news sa atin ng mga Kristiyano. Pero alam nyo ba kung saan nanggaling ang pinaka-greatest news? Hindi doon sa sabsaban. Na-connect nyo yung sinabi kong sabsaban? Which is kapanganakan. Hindi doon ang greatest news. Ang greatest news nagmula sa saan? Sa libingan. Ewan ko kung anong pinakamagandang balitang natanggap nyo this week or this month. Siguro yung iba dyan, inumento ang sahod. Siguro, I don't know what blessing God gave you. I don't know what good news that you received. Nagalak ang puso ninyo at nagpapasalamat kayo sa Lord. I don't know. Pinagaling ka. I don't know. Na-promote ka sa trabaho. Nabigyan ka ng kontrato indeterminato. I don't know kung anong magandang balitang natanggap mo. But in a sense, above that magandang balitang natanggap mo, mas may hihigit pang magandang balita. Ano yon? Na si Kristo muling nabuhay. Kaya lang, kung yung greatest news na natanggap mo, mula sa doktor, mula sa daturi dinaburo mo, mula sa amo mo dahil tinaasan ang sweldo mo, this greatest news today didn't come from any one of those. It came from the grave. Hello? Now, seryosong tanong. Naniniwala ka ba talagang si Kristo muling nabuhay? Ha? Amen. Gusto kong makita ninyo mga facial expression. Kayo ho ba'y naniniwalang totoong-totoo na si Kristo muling nabuhay? Amen. Sigurado kayo? Yes. Amen kayo ng amen. Wala naman kayo doon eh. Ha?
Amen kayo ng amen, wala kayo doon. It happened more 2,000 years ago. Hello? O di kayang karamihan sa atin, ano ang logic? Hanggat hindi ko na, para tayo si Tomas, hanggat hindi ko nakikita, hindi ako maniniwala. Sinabi niyo sa akin, dahil tinanong ko kayo, naniniwala ba talaga kayo si Kristo yung muling nabuhay? Sagot niyo, amen. Bakit? Nandun ba kaya? Ready? It takes great faith to believe that Jesus rise again from the dead. Hello? Now, wala naman tayo doon nung nangyari iyon. Pero sa kabuuan ng Christian world, sige, ganito. Hindi na ako makikipag-discuss sa inyo dahil sinabi nyo, amen, naniniwala ako. Pero may mga tao naman talaga siguro kusi-kusi yung paniniwala nila. Hello? Pero lahat tayo dito naniniwalang si Kristo yung muling nabuhay. Kasi ganito yan. Kasi kung si Kristo hindi muling nabuhay, bakit pa nananalangin ka? Kasi ganito ha, tingnan niyo ang logic. Mananalangin ka sa isang patay. Ang tanong ko, maririnig ka ba noon? Tatawag ka sa pangalan ng isang patay, makakakilos ba iyon? Kaya nga, pag may mahal sa buhay tayong namatay, lahat na sinigaw mo, mahal kita, and everything. Maririnig ka ba noon? Hindi. Kaya tayo nananalangin, tinatawag natin ang pangalan ng Jesucristo dahil tayo naniniwala at nananampalataya. Maririnig niya tayo dahil bakit? Siya'y buhay. Sabihin mo sa katabi mo, hindi siya patay. Hindi siya patay. Hello? Amen? Nandiyan pa ba kayo? Okay, now. Sige, kanto muna. Nakikita ko talaga kagigising ng iba dito Sige, gisingin muna natin. Naalala ko yung lalaki. Nag-pilgrimage sila sa Terra Santa. Alam niyo yung Terra Santa? Sa Jerusalem. Okay. Siya, pamilya niya, kasama niya yung biyanan niya. Nung nandoon sila, it so happen, isa silang pamilya. It so happen, yung biyanan niya, inatake sa puso. Nung nandoon sila. Di tinakbo ngayon sa ospital. Pagdating sa ospital, sabi ng doktor, Brad, pasensya ka na, yung biyanan mo, DOA. Dead on arrival. Wala na kaming magawa. So sabi ng ospital, ganito, hindi naman residente dito yung namatay, maghanap na kayo ng, ang tawag doon sa Italiano, pompe funebre. Maghanap na kayo ng punerarya para siyempre alis na sa morgue yung katawan at ganito. Eh di, itong lalaki, si kapatid, nagpunta siya sa punerarya, kinausap niya yung funeral parlor. Sabi niya ngayon sa funeral parlor, namatay yung biyanan ko, ganito, ganyan, anong gagawin natin? Ang sabi ng responsable ng funeral parlor, ganito, Brad, kung ipapawi mo yung bangkay na yan sa Pilipinas, it will cost you between 250,000 to 300,000 pesos. Kasi iuwi pa and everything. Sabi ng punerarya, pero kung magdidesisyon kang dito ilibing, less than 10,000 lang ang magagastos mo. Kaya hindi ka namin ipipressure, mag-isip-isip ka. Sabi ng punerarya. Yun naman 250,000 sa 10,000 Kaya sabi ng lalaki, ganito na lang, Brad, ganito na lang, sabi niya sa punerarya, ganito na lang ang gagawin natin. Iuwi ko na lang yung bangkay sa Pilipinas, doon ko na lang ililibing. Sabi ng taga-punerarya, Brad, maghunos dili ka, mag-isip-isip ka. 250,000 yan. Imbis na kung dito mo ipalibing, 10,000 lang iyong gagastusin. Sabi ng lalaki, hindi, gusto ko talaga iuwi yan. Doon ko na ilibing sa Pilipinas. Ay sige, bahala ka. Sabi ng lalaki, kasi naalala ko 2,000 taon mahigit, may inilibing dito sa inyo. Pagkatapos ng 3 araw, muling nabuhay. Nag-alala ako sa biyanan ko dahil baka pag dito nilibing Sing sayaw. Gets daw, gets.
Okay, now, ganito. Ang muling pagkabuhay, it's the culmination of Jesus' mission sa lupa. Yun yung pinaka-highlight ng kanyang misyon sa lupa. Pero hindi natatapos doon dahil ang sabi niya, kagaya nung sinabi ko nung nakarang linggo, sa bundok Olivo, nakita siya ng mahigit 500 kataong umakyat sa langit. At ang sabi ng anghel, kung paano nyo nakita si Jesus na umakyat sa langit, ganun din siya bababa at babalik. So, mayroon pang final completion sa mission ni Jesus ang muli niyang pagbabalik. Hello? Now, but let's focus sa kanyang resurrection. Okay. Kagaya sinabi ko, eto kahapon nasabi ko na eh. Marami sa ating Kristiyano, lalo tigit yung mga traditional ha, I will not name names. We are not here to insult anyone, we are here to share the message of God. Lalo tigit yung mga traditional Christian. They strictly observe Holy Week. Matindi at madiin ang kanilang pag-o-observe, anong tawag doon? Pamamanata, pagsunod sa Holy Week. Pero kung titignan nyo ang Biblia, hindi naman sinabi ni Jesus na you observe Holy Week eh. Ang sabi ng Lord, hindi sinabi ng Biblia, you commemorate Holy Week. Ang sabi ng Biblia, you live a holy life. Ang gusto ng Diyos, hindi yung mabuhay ka ng banal durante la Semana Santa, pwede po? Pwede ko lagay boy. Hindi yung gusto ng Lord. Ang gusto ng Lord, you live a holy life, not only during the Holy Week. Alam nyo, ani 80, ani 90, kung naabutan nyo to talagang matanda na tayo, kaedad nyo ako. Durante la Semana Santa, lalo tigit pag Sabado, ang tawag nila, Black Saturday. Sabado de Gloria. Sarado ang mga negosyo. Yung mga tradisyonal, walang naliligo, patay ang tubig, walang nagwawalis, bawal kumain ng karne, at kung ano-ano pang ino-observe ninyo, ay tradisyon iyan. Umpisa pa lang ng Biyernes Santo, Good Friday. Tingnan nyo ang buong sitimana. Holy Monday, Holy Tuesday, Holy Wednesday, Holy Thursday. Bakit pagdating sa Friday ang tawag, Good Friday. anong good doon? Doon nga namatay. Hello? The good effect. Tingnan nyo. Ang good doon, yung epekto ng ginawa ni Jesus sa atin. Actually, yung word na good, para sa atin, hindi para kay Jesus. Hello? Kasi ang nakinabang sa ginawa niya, tayo. Sabihin mo sa katabi mo, ikaw kasama ka. At sinungaling ang lahat sa atin dito, kung hindi niya aaminin, lahat tayo takot mamatay. That is the root cause of all fear. Kasi ganito, kaya kapag may ahas, umiiwas ka Kaya nga pag may sakit-sakit at may nararamdaman ka, nagpapakonsulta ka sa doktor, tumatakbo ka sa pronto socorso. Bakit? Bakit takot? Dahil takot kang mamatay. Now, death is the root, if not the mother of all fear. Pero alam nyo ba, yung takot na yan, napagtagumpayan na ni Jesus. Siya, hindi lang siya. Dahil before him, meron Yung anak ni Jairus, si Lazaro. Bago muling nabuhay si Jesus, maraming muling nabuhay prima sa kanya. Now, sige. Balik tayo sa sinasabi nyo, Good Friday. Okay? Sige. Good Friday. Now, sandali ha. Gusto ko lang banggitin sa lahat ito kasi ayaw kong laktawan. Death is the root, if not the mother of all fear. Pagdating sa kamatayan,
Hindi mo pwedeng hindihan, hindi mo pwedeng ayawan, hindi mo pwedeng i-reschedule. Okay? Now, pagdating sa kamatayan, Brad, mas maganda lang yung kabaong mo kaysa sa akin. Pero sinasabi ko sa iyo, pare-pareho tayo sa lupa ililibing. Tama? So, death is an equalizer to all living things. Tingnan nyo ha, hindi lang things nga eh. Kotse namamatay pag naubusan ng bensina. Pag walang baterya ang kotse mo, pinipilit mong ini-start, patay. Walang battery. Yung cellphone mo, subukan mo i-charge ng 3 araw. Anong mangyayari dyan? Patay. Cellphone nga namamatay. Ang kahoy, pag hindi mo ang orto mo, huwag mong diligan ng 1 linggo. Anong mangyayari? Patay. Ang aso mo, Angelo, huwag mong pakainin ng 3 araw. See? So nangangahulugan, lahat ng may buhay, the possibility and the reality of dying is real. Hello? Now, balik tayo sa Good Friday. Sige, ito. I-recount ko muna sa inyo. Binasa naman na natin. Gusto ko lang sariwain kasi para maintindihan natin step by step. Friday! Si Jesus na bayubay sa krus alas 9 hanggang alas 12 ng tanghali. Hello? No, alas 3 yun na, lagutan lang yun. You're moving ahead of me. Okay, now. Alas 12 ang pinakamatingkad, pinakamaliwanag na panahon sa maghapon. Pero alam nyo ba, na yung pinakamadilim sa istoryang sangkatauhan? Ang sabi ng Bible, dumilim ang kapaligiran ng alas 12 na yun. Now, sige, ganito. Pairalin natin ang ating imagination, ha? Okay, ganito. Kung isa ka sa 12 disipulo, at nakita mo that Friday, kasi Friday morning eh. Hindi. Nilitis muna eh. Di ba? Nilatigo muna bago nag-station of the cross Jesus. Ang tanong ko, kaya hindi mo masisi yung ibang disipulo eh, because they were afraid of the Roman soldiers. Kung ikaw ang isa sa 12 disipulo, nakita mo ang iyong rabay, ganun. Ang sabi ng theologians, the face and the body of Jesus was completely disfigured. He received yung pinanood mo nung Biyernes, yung Passion of Christ, nakita mo yun? Kung paano siya hinampas na yung bola na may sima na paghatak gano'n, sama ang laman, na pati yung nahampas, gumagano ng dugo sa mukha niya, ay talsik ang dugo na Jesus. And to think, yun yung Jesus na nung nakabayubay sa krus, disfigured ang mukha, may pako sa kamay. That same Jesus fed the 5,000, healed the daughter of Jairus. Hello? And eventually, yung kaibigan niya, before his triumphant entry to Jerusalem, may ginawa siya eh. Si Lazaro muli niyang binuhay. Kung isa tayo sa 12 disipulo, nakita natin yung ating master, walang magawa. Actually, papalitan ko yung statement na yun. Hindi sa wala siyang magawa, dahil sinabi naman niya kay Pontius Pilato eh, hindi mo ba alam na kaya magpadala ng Legion of Angels para tapusin natin ang lahat-lahat ng ita? Pero hindi pwede. Bakit? During his prayer in the Garden of Gethsemane, nag-declare na si Jesus, kalooban mo ang mangyari, hindi ang akin. Kaya kung ganon ang nangyari, sabihin mo sa katabi mo, kalooban ng Diyos na mayo. Hello? Amen? And in fact, tingnan nyo ha,
Ang pinakamatindi yung station of the cross Jesus eh. Buhat-buhat niya yung cross. Ganang sinabi ko, nag-umpisa lang last Sunday. Nung pumasok si Jesus sa Jerusalem, ang sabi ng mga tao, Hail to the King. Di ba sinabi ng mga tao? Kaya nga nagpapalaspas sila rin yung nagsabi sa korte ni Pilato, ipako siya sa cross. And mind you, some of those, hindi naman lahat, some of those people, nung nag-i-station of the cross Jesus, sila yung nagsabi, kaya niyang buhayin yung kaibigan niyang si Lazarus. Hindi niya kaya iligtas ang sarili niya. Along the way, there were a lot of people who mocked Jesus. And to think, yung mga nangutya kay Jesus, salamat na lang wala tayong doon. On the other hand, they were the same people who ate the bread na pinarami ni Jesus. They were the same people who witnessed Lazarus from the dead. They were the same people na nakitang nagpagaling si Jesus. Binalik niya ang sight ni Bartimeus. Hello? At realidad sa buhay natin ngayon. Kita nyo, maraming na-bless sa buhay ni Jesus nung si Jesus nabubuhay pa. Kung may minimo yung 5,000 na pinakain niya, tama? Pero tingnan nyo, during his station on the cross, there were only 5 people following him. Hello? Masusundan yung kwenta. Kaya hindi mo talaga maiwasan. Marami ka talagang kaibigan pag marami ka. Pag mayroon ka. Pag panahon na talaga ng taghirap, wala na talaga. I-abandon ka talaga niyan. Eh, si Jesus nga lang mismo nagpakain siya ng minimo 5,000. Eh, nung nililitis ni Sakit Pilat, look at this. His frontline disciple. Di ba? Kasama ka. Hindi ko kilala. Sinabi na ni Jesus, Pedro, titilaw ang manok 3 beses. Magbubog ang liwayway. 3 beses mo ako'y pagkakanulong. Anong sabi ni Pedro? Sabi ni Pedro. Sabi ni Peter, Lord, over my dead body. Ha? Ang tapang niya, no? No, nag-demonstrate naman talaga siya ng tapang. Pinunot niya yung espada tinapyas niya ang tenga ni Malco kaya lang nilibyok siya ni Jesus. Pedro, itago mo ang iyong espada. Lahat ng nabubuhay sa patalim, mamamatay sa patalim. And true, Peter died a horrible death. Hello? Kaya nga sabi ko sa inyo, na-imagine nyo kung isa ka sa mga 12 disciple, for the last 3 years kasama mo si Jesus. Nagpakain, nagmultiply ng mga tinapay, nagbumuhay ng patay, nagpagaling ng may mga sakit, lumakad sa tubig. Tapos, tinakaw dito, hindi na makagalaw. Ang matindi, nung nakabayubay siya, bago siya nalagutan ng hininga, may sinigaw si Jesus Ha? Ingrid! Greek nga, in English mo Okay. ang sinigaw ni Jesus, it is finished. With which in Greek it's trustworthy na translated as telestai. Echo. Okay, now, bakit sumagot si Jesus na it is finished? Ewan ko sa inyo, Pastor, kung si Jesus tapos na ako, hindi pa, nakikipagyera pa ako Nakikipaglaban pa ako sa problema ko. Katatapos lang ng katapusan, dumating na naman ang buleta, nakikipagkumbati pa ako, Pastor. Nakikipagtalo pa ako sa asawa ko hanggang ngayon, ewan ko lang sa inyo. Bakit sumagot si Jesus ng it is finished? Brother Matthew, per favor, Colossians chapter 2, verse 14. Sige, hintayin natin. Colossians 2:14.
usapang nasusulat. He erased. Ganito. Kung binayaran na ang credit card mo, huwag mo nang bayaran, bayad na. Kasi kung babayaran mo uli, it doesn't make sense. He erased. Di ka naalala nyo, yung pumunta kayo dyan sa Loreto, yung may pula, na may letter C. Di kayo pumirma. Anong pinirmahan nyo? Ha? Anong pinirmahan nyo? Ha? Ay sabi, doon sa kontrata, ang sinabi ng kausap nyo, Madam, 350 ang iaawas sa iyo buwan-buwan. Anong ibig sabihin nun? At pag hindi ka nakabayad, Madam, ang iyong likwidasyon ang aming kukunin. Lagi ko lang sinasabi, bato-bato sa langit, ang tamaan mabibless. Sa Italia, you cannot run away from your financial debt. Huwag niyong gayahin yung mga ibang Pilipino. Walang nakukulong sa utang. Sa Pilipinas yun dito, they will put you to jail. At ang unang bibirahin nila sa inyo ng kreditore, ang inyong likwidasyon. Kung may bahay kayo, bahay. Kung may kotse kayo, kotse. Lahat ng ari-ariang naka-intesta sa inyo, bibirahin ng kreditorya. Lumayo ako sa topic. May obligasyon tayo. Kaya nga sabi ko binayaran na ni Jesus. Sabi mo sa katabi mo, huwag mo nang bayaran. Bayad na Nangangahulugan mga kapatid. Hindi mo na kailangan pumunta ng Pampanga. Hindi naintindihan ng mga bata. Hindi nyo na kailangan pumunta ng Pampanga. Anong ginagawa sa Pampanga? Hindi nyo alam. Para magpapako sa cross. Bayad na Tapos marami nagsasabi, pastor, ginagawa ko lang naman yon. Pampabawas man lamang. Ano daw? Kaya ka nagpapapako sa cross dahil gusto mo mabawasan. Kung si Kristo nga binayaran, kaya yung ginagawa mo, pagpapapako, bawas lang ang gusto mo. Si Jesus, bayad na. Hello? Maghahampas sa sarili. Bakit mo ginagawa yan? Kasi deboto ako, mabawasan man lang. Gusto mo bawas lang. Ayaw mo ng full payment. Alam niyo kung bakit naghugas si Poncio Pilato ng kamay? Nanghingi siya ng bawl sa harapan ng marami. Ano sabi? Di kayo nagbatuhan sila ni Herodes. Hudyo yan. Ipadala nyo kay Herodes yan. Sabi ni Herodes, hindi. Political prisoner yan. Ibalik mo kay Pilato. Under ng Roman rule yan. Bumalik kay Pilato. Ang sabi ni Pilato, wala akong nakikitang kasalanan ng taong ito. Ano sabi ng mga tao? Ako sa cross. Si Barabbas, alayain. Pero sabi niya sa 8 niya, halika, kumuha kang tubig. Nagawa kasi ng kamay. Nangangahulugan. Wala akong nakitang kasalanan sa taong ito. Kaya tama ang sinabi ni Jesus. No one can take my life away from me. I can give it whenever I desire. I can take it whenever I desire. Sinabi ni Jesus yun. Iaalay ko ang buhay ko kung kailan ko gusto. Kukunin ko ang buhay ko kung gugustuhin ko. Nangangahulugan ang pagkamatay na Jesucristo, yung sinabi niya sa Garden of Gethsemane, your will, Father, not mine.
sabi niya, and has taken it out the way by. Hello? Hindi kayo na-shock kanina, tinanong ko kayo. Naniniwala ba kayong sa Jesus ay muling nabuhay? Ang sagot nyo, Amen, yes, Amen. Papalitan ko yung tanong. Naniniwala ka ba na ang kasalanan mo sa pamamagitan ng pagkapago at pagkamatay ni Jesus Cristo sa cross, bayad na? Ay, di ngayon, nagkalangan kayo sa muka, tara. Ulit! Ulit! Naniniwala ba kayong lahat? Ako naniniwala. Ikaw. Naniniwala ba kayong lahat na yung kasalanan natin binayaran ni Jesus sa pamamagitan ng pagkapako niya sa krus at pagkamatay niya sa krus? Amen! Sandali. Time travel. Date 00. Di ba may AD, may BC? Okay, alam niyo yun? Ha? Dito si Jesus. Tama? That was 2,000 years ago. Dito tayo. Tama? Kung dito tayo, dito si Jesus, tayo, future tayo ni Jesus. Tama? Nung ipinako si Kristo, Jesus sa krus, at nagbayad ng kasalanan, wala ka pa doon. Hello? Amen. Nakuha niyo? Amen. So, paano pinatawad ka ni Jesus ng kasalanan mo kung future ka ni Jesus? Ha? Ano daw? Ha? John 3:16 kayo dyan? Ano yung lagi niyong kino-confess? 1 John 1:9. Anong sabi ng 1 John 1:9? If you confess your sins, He is just and faithful to forgive. Kahit, tingnan niyo, nung nakapako si Kristo Jesus sa krus, hindi niya sinabing, it is finished yung mga past mong kasalanan. Yung past lang, hindi kasama future. Walang sinabi si Jesus. Kaya nga nung sumigaw siya, tele. Sige, Greek tayo ng Greek tayo. May mga Pilipino, Englishin natin. It is finished. Kaya nung sumigaw siyang, it is finished. Past, present, future. Forgiven. Kaya nga, Pastor, kanina nag-umpisal na ako, nag-pray na ako eh. Lord, patawarin mo ako, may aawayin ako mamaya. Pagkalabas ko sa church. Hindi ako binate. Future yun. Ay, kayo talaga. Yan, inubos silang lahat. Ang sabi ni Jesus, it is finished. Past, present, future. Alam ni Jesus na sa hinaharap 2026 years after. May isang brother at may isang sister na magkakasala. Kaya ang sabi ni Lord, pati future, kasama yun, bayad. Hello? No. Sinong nanood ng Passion of Christ? Pinanood nyo? Pero tignan nyo, maganda ang, kasi ang director doon si Mel Gibson eh. Maganda yung pagka-depict niya. But if you look at the movie, there's no sense of urgency. Bakit ko sinabing sense of urgency? Okay. Namatay si Jesus Biyernes. Okay? Now, nilibing siya that same day, Friday. Okay? Ito sasabihin ko na dahil kahit anong mathematics ang gagawin nyo, mali ang inyong kalkula. On the third day, hindi kayo Pastor Biyernes siya namatay. Dapat Lunes.
Baby. Sabi ko na nga ba eh. Ano daw? Kasali yung hindi kasali yun eh. Bahala kayo. Papaliwanag ka. Buti na lang, dumating ka ngayong araw na tao. Jewish clock, it doesn't start 12 midnight. Jewish clock starts 6 p.m. Kaya, sino may mga abot itong mga Hudyo? Biyernes ng gabi, Biyernes, dopo alas 6, per loro, nessuno si lavora. Nessuno su tocca niente, magbukas ng citofono, zero. Jewish ang relo ng mga Hudyo nag-uumpisa alas 6 ng hapon. Kaya kung namatay si Jesus alas 12 at nilibing ng alas 3 bago mag alas 6, consider the day after. Yun pala yun. Kaya tama ang 3 araw. Tama! Now, ganito. Kanina binasa natin, lumabas sa figure si Joseph of Arimatheas. Sino ba siya? Pariseo siya. At ang kasama niya, si John 3:16. Si John 3:3. Hindi 3:16. Sino mga nagbabasa ng Biblia dyan? Ha? Hindi nyo kilala yung kasama ni Joseph of Arimatheas, si John 3:3. Ano daw? Di ba may pinag-aralan si Jesus na ayaw siyang makita ng mga Pariseo, kaya gabi siya pumasok at nakipagkita kay Jesus. At tinanong niya si Jesus, Master, Rabbi, paano makapasok sa langit? Kilala niya, Ay, oo, Pastor. Kita niyo, sino yun? Si Nicodemus, kasama ni Joseph of Arimatheas, si Nicodemus. Now, kaya inilibing si Jesus ng madalian. Why? Sabbath is fast approaching. Pumunta si Joseph of Arimatheas kay Pilato. Pwede ho bang ilibing ko na ang katawan ni Jesus ng madalian? Kaya nga sabi ko, nung pinanood nyo ang Passion of Christ, hindi pinakita kong mga sinasabi ko. Ano sabi ni Poncio Pilato? Sige, kunin mo. Kaya madali nilang kinuha. Alam niyo kung bakit? Kasi kung hindi nila maibaba ang katawan ni Jesus at maabutan sila ng alas 6 na si Jesus nakabayubay pa sa cross, alam niyo anong regulasyon ng Roman soldier? Sila ang magbababa at susunugin nila ang katawan. Hello? That's a Roman tradition. Dahil sa Jewish law, after 6 o'clock, nobody moves. Kaya minadali nilang ibaba ang katawan ni Jesus sa cross bago sila abutan ng alas 6. At kung makikita ninyo, doon, nabasa naman na natin, recap na lang to. Kasi mas maganda pag illustrative yung pagkukwento kasi binasa ni Sister Jess kanina, very maganda yung intonation, maganda yung kanyang maganda yung kanyang pagkabasa, glory to God sa buhay niya. Pero walang, mas maganda kasi pag bibo eh. Kaya minadali nila. Anong ginawa ni Joseph of Arimathea? Sobito binalot ng lino. Sobito, madali ang lahat yan. Bakit? Sabbath is fast approaching. Kaya nga, Saturday, tingnan nyo, maging sa tradisyon natin ngayon. Saturday, nessuno si muove niente. Hello? Now, saan na yung text kanina, Brother Maki, na nagsasabing sa unang araw ng San Linggo? Sabbath is Saturday. First working day of the week, that's Sunday. Matthew 28, Brother Maki. After Sabbath, as the first day of the week was dawning, magbobo kang liwayway. Si Maria at yung iba pang Maria, they went to view. Bakit sila pupunta sa tomb? Tanong.
Kasi makimarites. Ganito. Bigyan natin ng kwentong explanation. Tatapusin nila ang burial rites na hindi nagawa ng maayos sa katawan ni Jesus. Kaya nung papasok yung mga Maria, may dala silang spices. Kasi kung hindi mai-anoint at hindi maiayos ang paglibing ng katawan ni Kristo, mabilis ang pagdikay ng body. Guarda kayo at that time, walang imbalsama. Hello? Nasusundan niya ka? Kaya nung linggo ng magbubukang liwayway, pumunta sila doon. Now, tingnan nyo. That very Saturday, lahat ng Hudyo quiet. Hello? Mga Hudyo. Pero yung katabi mo maingay. Ay, hindi pala. Ang mga Pariseo maingay. Kaya nung Sabado na yon, pumunta sila kay Pilato. Verse 27, yung binasa ni Sister Joyce. Ang sabi, yung manlilin lang na yan, naalala namin yung sinabi niya. Nasa buti pa sila naalala nila. Sa ikatlong araw mula siyang mabubuhay, natakot ang mga Pariseo, magkatotoo yung sinabi. Kaya nung Sabado na yun, anong ginawa nila? They went to Pilate. Chapter 27. Chapter 27 ba? Pinabantayan. Kasi yung mga Pariseo, si Poncio Pilato wala siyang pakialam doon. Dahil bakit siya susundyo? Hello? Huwag niyo ako tutulugan, i-recount ko istorya. Hirap na hirap ako dito. Dali! Ang mga Pariseo, sina Caiphas, kilala mo si Caiphas? Yung kapitbahay nyo naka-third floor. Pumunta sila, ayan! Pumunta sila kay Pilato. Anong sinabi nila kay Pilato? Naalala namin ang sinabi ng manlilin lang na yan. Kaya kung pwede, tatlo ang ginawa. Una, no? Lagyan ng bato. Takip. Tapos, lagyan ng sigilo. Itong guard na to, panglas na eh. May tatak ng governor seal. Kasi pag may governor seal, ang hindi authorized, hindi pwedeng galawin. And they went and made a tomb secured by sealing the stone and setting ang guard, pangatlo. So, tatlo. Ang tomb ni Jesus, nilagyan ng bato, tinatakan ng selyo ng gobernador, binantayan ng gwardya. Ulit. Ang libingan ni Jesus, sa bunganga may nakadaga na bato. May timbro ng gobernador. May bantay na sundalo. Ulit. Sa libing ni Jesus, may bato. May tatak ng gobernador. May bantay. That very Sunday morning, wala na ang bato. Broken na ang governor seal. At ang sabi, ang mga gwardya'y nag-animong patay na nakabulag. Sandali, espeta! Sandali! Saturday, ang tomb ni Jesus, may bato, may tatak, may bantay. Kaya, ganito, kung ikaw si Jesus, makakalabas ka kaya? Hindi. Tapos patay na ipano. Pastor. Kung ikaw ang disipulo ni Jesus, pwede mo kayang nakawin ang katawan. But look at what happened Easter Sunday morning. Tanggal ang bato, broken ang seal, and the guards were shaken from fear that they become like dead men. Tignan mo ang katabi mo, parang like dead men na.
Dahil maagang nagising, hindi sanay sa morning service. Oh. And in Matthew 28, 1 to 3, yun yung sinabi. Kaya may sinabi doon ng anghel 28, Brother Maki. Ang sabi, yung sinabi ng anghel na, ang sabi, bakit? Yung sunod, Brother Maki, I think, verse 4. Bakit ninyo hinahanap ang buhay sa mga yung sunod pa yata, Brother Maki? Huh? He is not here. He is resurrected. Kasi sa ibang version ng Bible, nabasa ko Ang sabi ng anghel, bakit nyo hinahanap ang buhay sa lugar ng mga patay? So nangangahulugan, si Jesus nga buhay, patay. Sabihin mo sa katabi mo, hindi kumbinsido Buhay si Jesus. Can I hear amen? Oh. Now, yung ating title kanina, tanda nyo? Hindi, sabi ko na nga tayo. Wala pa. Wala daw ko sinabi. May sinabi ako, hindi nyo lang nakuha. Now, ano ang kahulugan ng muling pagkabuhay ni Kristo? Tumingin ka sa kanan. Sabi mo, para sa'yo? Tingnan mo yung nasa kaliwa pati. What's the significance of Christ's resurrection? Para sa ating lahat, ano? Kaya nga, pabiro ko sinabi sa inyo kanina, alam ko, Pastor, na basta yung Pasko, sunod niyan, holiday. Now, tayo bilang mananampalataya, it is the central column of our faith. Tingnan nyo, ganito ha. Sige, tera-tera usapan. Kung hindi muling nabuhay si Jesus, kagaya ng sinabi ni Paul. So, yung sinabi ni Paul, 1 Corinthians 15. Kung si Kristo'y hindi muling nabuhay, lahat ng pinapangaral namin, walang saysay. Sige, ganito. Application sa ating modern times. Kung si Kristo hindi muling nabuhay, yung 25 years kong paglilingkod bilang pastor, wala silbi yan. Ako na magsasabi sa inyo, lahat ng shampoo, lahat ng body wash, lahat ng perfume, lahat ng pagpaplansya mo sa damit mo, para kang makarating dito tuwing linggo, walang silbi yan kung si Jesus hindi muling nabuhay. Lahat ng pagtaas mo ng kamay dito, tuwing may altar call, ikay umiiyak. Kung hindi muling nabuhay si Jesus, walang silbi yan. Hello? Kung ako tatanungin nyo, Pastor, kayo, kumbinsido ba ka kayo na si Jesus muling nabuhay? Yes! Why? First, they were witness. In John chapter 20, si Peter, hindi ko tanda, Brother Maki, sa ang parte ng John chapter 20. Pero ang nangyari ganito, ibang pagkasulat ni John. Pumunta ang mga babae, nakita nila walang laman, bumalik sila. Ibinalita. Nung narinig ni Peter, tumakbo siya, kaya lang naunahan siya. May nakauna sa kanya And I think, hindi nakasulat, hindi nakaspecify. But theologians say, it's John the Beloved. Nung nakita ni Peter ang yungib, walang bangkay. At ano ang naiwan doon sa libingan? Yung kayong lino na puti na pinambalot sa kanya. At ano ang status ng kayong linong nakabalot sa katawan ni Kristo? Nakalagay dyan, Brother Maki. And it was cleanly and neatly folded. Kung ayan. Folded.
Kung ikaw bagay tatakas, ipopolv mo pa. Sige, tayo mga disipulo ni Kristo. Kung nanakawin baga natin ang katawan ni Kristo. Sasabihin ni Brother Payman, Rev, sandali, babalik muna ako. Anong gagawin mo? Tutupiin ko muna yung pinaglibingan. Ninakaw na nga natin eh. Kung hindi ka kakaripas ng... Tama, mali. Eh, ang tanong ko, aksidente lang kaya? Ha? Aksidente lang kaya? So, nangangahulugan na yung nilibing doon, sabihin mo sa katabi mo, no na freta ni Ushiri. Tama? Kung kalma siya. Nakabalot sa ulo niya yun eh. Goodbye. Tama? Ako sa totoo lang, I was so blessed. Nadiskubrihan ko rin ang katotohanan. Leviticus chapter 16 verse 23. Ang mga high priest, papasok sila sa Holy of Holies on the Day of Atonement. Yom Kippur, tawag in Hebrew. 23, I think. Ang mga high priest papasok sa Holy of Holies, lumatipan. Magwiwisik sila ng dugo sa ark for the atonement of sin. Si Aaron. At yung linen na suot ni Aaron. Put his clothes. Sa 23, Brother Maki. Tingnan nyo. Take off the linen garments and leave them there. Tinutupi ni Aaron ang kanyang damit na ginamit niyang pumasok sa kabanal-banalan dahil magseremonya sa kapatawaran ng mga kasalanan mo at kasalanan ko at kasalanan nating lahat. Yes. Kaya sinabi ni Peter in 1 Corinthians 15, for Jesus is our high priest. Kaya pagdating doon sa Matthew 28, nung aksidente na yung kayong linong sinuot ni Jesus, tinupiin niya, well folded. Sabihin mo sa katabi, buti na lang pumunta ka ngayon. Tama! That's the significance there. Guarda kay Jesus. Jesus nung file ko sa per caso, may mga radyonamento yan. Hello? Now, nakatupi na yon. Sabi ko nga sa inyo, may significance yun. Kasi sa lumang tipan, ginagawa ng mga high priest. Tapos tingnan nyo, hindi ko lang tanda kung nasaan, pero in Leviticus din, kasi dyan ako nag-focus. Ang mga high priest sa lumang tipan, hindi sila nakakaupo. Bakit? Maya-maya, may mga tao na magpapapray, may mga tao na magpipis offering, kung ano mga offering. Pero pagdating kay Jesus, anong sabi ni Paul? And Jesus did but once the sacrificial offering. He ascended to heaven and sit at the right hand. Now, ganito. Sa lumang tipan, paulit-ulit na ginagawa ng mga high priest. Bakit? Sige na, ako na sasagot. Magugutom kayo dito. If it will not work, you will repeat. Ulit. If it will not work, you will repeat. Kaya yung atonement of sin sa lumang tipan, anong ginagawa? Repeat.
Paulit-ulit. Kaya ang mga high priest, pagod sila. Sa dami ng mga, magpipis offering ako, si Jesus, isang beses lang. Kaya, sa kanunay perkaso, na sinabi ng Biblia, and Jesus ascended to heaven and seated on the right hand of the Father. Nakaupo! Wala na siya gagawin. Kaya nga sinabi kanina bago siya nalagutan ng hininga, and it is over. Nalpasan. Tapos na. Hindi na uulitin ulit. Kaya ang sabi ko past, present, and future nating kasalanan, forgiven. Kaya don't feel guilty about yourself. Sige, diretso na. Significance and importance. 1. Victory over sin and death. Justification and salvation. Ang sabi ng Romans 10:9, pakilagay, Brother Maki. Romans 10 verse 9 to 10. Basa, 1, 2, 3. If You confess with your mouth, Jesus is Lord, and believe in your heart, God raised him from the dead, you will be saved. With the heart one believes, resulting in righteousness, and with the mouth one confesses, resulting in salvation. Now, ang sabi dyan, if you believe in your heart, believe in your heart. Hindi pwedeng sasabihin ni Bea, sige mama, naniwala ka naman mama, maniwala na rin ako. Magwala nung puso na kasi. Believe in your heart. Kaya ang totoong pagiging Kristiyano, hold on to your seat, baka mahulog ka. Hindi siya nakadepende kung saan church ka pumupunta. Hindi siya nakadepende kung sinong pastor pinapakinggan mo. Hindi siya nakadepende kung anong worship song ang kinakanta mo. Ang pagiging totoong Kristiyano na ligtas. Confess with your lips, believe in your heart that Jesus was raised from the dead. Ang pagiging Kristiyano mo, hindi yan nakadepende kung sa church ka napunta. It is in the believing of your heart and the confessing of your lips. Kaya ang kaligtasan, kaya sinungaling yung mga nagsasabing, pag hindi ka sumama sa amin. Ano daw? Hey! Acts 4:12, anong sabi? For there is no name given under heaven with which man can be saved except. May nabasa ba kayo dyan Iglesia ni Batman? Wala. May nabasa ba kayo pangalan ng reliyon dyan? Wala. There is no name given under heaven with which man can be saved except through Jesus. Kaya kung hindi natin tatanggapin ang muling pagkabuhay ni Jesus, kasiguraduan na lahat tayo ligtas. Ganito. Pastor, ako naman naniniwalang may Diyos. Ako naman kusi-kusi. Igagalang namin yan kung hindi ka naniniwalang may Diyos. Irerespeto namin yan. Kaya lang po, ganito. Lahat naman tayo mamamatay. Kaya lang po, pag namatay po kayo, tapos hindi kayo naniniwalang may Diyos, pag alis nyo, pagpunta nyo doon sa taas, may Diyos po pala. Kaya lang, it's too late na. Wala ka ng panahon. Sasabihin nyo, walang Diyos. O sige, pagpalagay na natin walang Diyos.
Kami, di balik walang Diyos. Bakit? Nagkaroon naman kami ng kaibigan. Nagkaroon naman kami ng tagatulong. Tama? Hello? Kaya lahat tayo dapat tiyak ang kaligtasan. Sinong gusto pumunta sa langit? Taas ang kamay. Amen. Taas ang kamay, sinabi ko. Sino gustong pumunta sa langit? Taas ang kamay. Sino gustong pumunta sa langit ngayon na? Walang sumagot. Alam ba nating lahat that the concreteness and realization of our salvation is when we die sa lupa. Death is a confirmation of our salvation. Kaya lang, Pastor, huwag muna ngayon. Uwi pa ako ng Pilipinas, Pastor. Papangipin. Brother Raymond daw, magpapagawa ka ng ngipin. Kaya ang huling pagkabuhay ni Jesus is a confirmation of our salvation. Pangalawa, the resurrection of Christ is a call to personal transformation and has the power to live a new life. 2 Corinthians 5:17, memorize nyo For anyone is in Christ is a new creation. The old has gone and the new has come. Kaya hindi mo pwedeng baguhin ang sarili mo. Hayaan mo na ang Kristong muling nabuhay. Magbago sa sarili mo. Bakit, Pastor, ako hindi na bago-bago? Isuko mo kasi. Ang nangyayari sa'yo, churchgoer ka lang. Wala kang complete surrender. You participate to religious activity na walang totoong surrender sa puso. Pangatlo na. The resurrection of Christ must be proclaimed, and it is the foundation of our faith, and it is the stability of our faith. Nadapa ka kahapon, bangon! Kung si Jesus nga, namatay, uling nabuhay. It is the assurance of future hope and resurrection. Now, kasi may narinig ako, nag-uusap sila ng eschatology. Alam kaya nila yung pinag-uusapan nilang eschatology na yan? Okay. There are two types of eschatology. Personal and general. When we talk about, pambira ngayon, 6 months namin itong inaral sa Bible School. I will explain it to you in 2 minutes. Ang general, ang end ng human race. Because eschatology refers to the end times. Okay? Ang general eschatology is kung paano matatapos ang human race. According to the Bible. Ang personal, dalawa, o mararapture ka, o kakatukin ka ni, alam niyo may karet, nangatalakbong ng itim. Kamatayan. That's the personal eschatology. That's the end of our life. Kung ang tao mamatay sa lupa, we cease to exist naturally. Alam niyo bang ang tao hindi namamatay? Ay, Lord help me. Nagpapawisan ako ng malalaki, maiinit. Ang katawan, we cease to exist with our body. Because ang totoong tao nasa loob, ang katawan sisidlan lang yan. Future and hope for a future resurrection. Yung mga nangamatay na, pag may kilala tayong mga kapatid na nangamatay na, alam niyo ba magkakaroon tayo ng grand reunion? Sa muling pagkabuhay ng Diyos. Magkakaroon nila ng glorified body. Ito may Christian ang tanong, Pastor, paki-elaborate niyo yung glorified body, yun ang gusto ko. Bakit? Flawless. Kasi Pastor, yung waistline ko doon sigurado Pastor 27. No binto. It's not for you to command what type of glorified body God will give you. Basta ang mahalaga, yung glorified body, sabihin mo sa katabi mo, na hindi na nagkakasakit. Amen! Sige, palampakan si Lord!
Yung glorified body na hindi na nararamdaman yung iyong yung glorified body na wala ng arthritis. Yung glorified body na ang taas-taas ng BP ko, ang taas-taas ng blood sugar ko. Pastor, alam mo, nag-text ako ng cholesterol, puro lahat may star. Ang glorified body wala na doon. Bakit? The power of sin and death was already eliminated. Kaya yung katawan natin hindi na magkakasakit. At wala na rin luluha because the source of our suffering was already eliminated. Hello? Ang last, ito importante, sandali ha. The resurrection of Christ is the confirmation of His prophecy. Ha? Sige. Huwag nyo nang banggitin ang pangalan, isipin nyo na lang, sino yung taong nangako sa inyo? Tapos sa dula. Tapos nagsabi pa ng, talagang talaga. Sa katapusan ng buwan, hindi naman sinabi anong taon. Si Jesus lang yung nangako na sinabi niya, on the third day. Memorize again. Para naghabilin pa, no? Katindi. Si Jesus lang yung nag-prophesy ng kanyang death. At maraming ginodiyos ang mundo, namatay, awanan, hindi na nabuhay. Si Jesus lang ang bukod tanging namatay na muling nabuhay. Ang pinakamatindi, nirakuntan niya yung kanyang pagkamatay, nagbigay siya ng guarantee ng muli niyang pagkabuhay. And to close with this. Kung si Jesus, tinupad niya yung pangako niyang pagkalipas ng 3 araw, mabubuhay siya. Paano pa kaya yung pangako niya sa iyo na hindi niya tutuparin? Hello? Amen. Nangako si Jesus, I will never leave you nor forsake you. I will heal you. I will wipe the tears from your eyes. I will give you joy. I will give you peace. I will bless you prosperously. I will bless you abundant. Sige, tagalogin natin para may impact. Siksik, liglig, at that's the promise of God. Kaya ngayong umaga, ang sentro ng muling pagkabuhay, yung Jesus. Sabihin mo sa katabi mo, yung dinadasalan mo, buhay ha, hindi patay. Sabihin mo! Yung tinatawagan natin, buhay, hindi patay. Hindi yung nananalangin ka sa dingding. Kung yung sinabi ni Prophet Isaiah, ano pwedeng gawin ng Diyos-Diyosan mong yan? Na sa panahon ng baha, imbis na ikaw ang bubuhatin ng Lord. Anong ginagawa? Ikaw ang nabubuhat. Ang Jesucristo natin hindi gano'n. Hello? Now, kaya si Jesus, muling nabuhay. Una, forgiveness of our sins. Pangalawa, ang kanyang mga pangako, totoo at mapagkakatiwalaan. Huwag mo na tingnan yung katabi mo, alam ko kung anong ibig mong sabihin. Napaidlip pa sa katabi. Si Kristo lang ang may totoong pangako. Hello? And last, that Christ is the same Christ who resurrected from the dead will grant us the resurrection. Umiiyak tayo pag may namamatay. Anong iniiyak mo? Muli na ba mabubuhay? Umiiyak ka lang dahil mamimiss mo. Yung kapatid natin umalis na. Kung iniyak ka natin, mamimiss natin siya. Alam niyo bang isang araw makakasama din natin siya? Hello? Amen.
mo sa katabi mo, siguraduhin mo lang. Tapos, pakitugtong mo na ulit. Kaya sa susunod na linggo, kang absent ha. Okay. Now, ano? Ang muli bang pagkabuhay ni Kristo may effect sa buhay mo? Is the resurrection of Christ has an effect in your life? Amen. Amen. Sa paanong paraan? A, B, C, all of the above. All of them. Okay, ganito. Ako na sasagot para sa inyo. Kung nagkakaroon ng pagbabago tungo sa ikakabuti towards righteousness, holiness, godliness, Galatians 5:22, the fruit of the Holy Spirit. Kung ang buhay natin namumunga ng bunga ng banal na Santong Espiritu, then the effect of the resurrection of Christ is there in your life. Kaya lang, kung minsan wag mong hayaang mahulog ang bunga, ha? Tignan mo sa ilalim ng upuan, yung patients nahulog na. Hello? Panatilihin natin sa puso, sa isip, si Kristo buhay. Amen? Sige, lahat ng naniniwalang si Kristo'y buhay, tayo.